Leading the airwaves, RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Halika na, RWFM. Joining us, doing a tape in the best station. Kenny na ka, radio 95.1. 95.1. Kenny na ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Isang paanyaya mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon na makinig sa programang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura atin to. Tuwing Lunes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid ng Radyo Agri-Saka, mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa makabago at maunlad na pagsasaka at pangingisda sa gitnang Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Tayo na't magsama-sama sa pagsubaybay at pagtaguyod sa Pilipinas na may matibay na seguridad sa pagkain at maunlad na kabuhayan ng bawat magsasaka. It's a Monday. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri-Saka. Isang mapagpahalang umaga po sa inyong lahat na aming pong mga tagapakinig. Hindi lamang dito sa Siyudad San Fernando, sa buong Pampanga, kung hindi buong Pilipinas and the rest of the universe. Tayo po'y napapakinggan via online streaming. Pwede po ninyong bisitahin ang ating website. It's www.rw951.fm.
Tayo rin po ay naka-broadcast via Facebook Live. Kaya hanapin nyo lamang po ang RW 95.1 FM sa inyong mga Facebook accounts. At the same time, naka-cross-post na po ito sa Department of Agriculture Central Luzon. Kumusta ko po? I hope you were able to wake up on the right side of the bed. Sana'y naging okay ang inyong weekend. Nakapagawa ng mga household chores at the same time nakapag-recharge para tayo po ay all set to face another great work week. We are on the 4th week of January 2025. Ang bilis lumipas ng mga araw, parang kailan lang inumpisahan po natin ang bagong taon. Ngayon ay nasa 4th week na po tayo. Atin pong makakasama dito sa ating palatuntunan. 2 oras po iyan ha. Siksik liglig na impormasyon. Atin pong makakapiling dito sa studio ang aking partner na si Gio. Good morning, Gio. Good morning po. Isang mapagpalang umaga at masaganang ani sa lahat ng aming tagapakinig. Ang eksaktong oras sa buong kapuluan ay ganap na 6 na minuto. Makalipas ang 10 po ng umaga, hindi po mapapagod ang katuwang nating Departamento ng Agrikultura sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon sa inyo. Kaya tumutok lang po kayo makapakinig sa mga usaping pang-agrikultura. Dito lamang yan sa Radyo Agri Saka. Atin din pong makakapiling live dito sa ating studio ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture, Region 3, na walang iba kung hindi kasi si Ernest po hindi natin makakasama po ngayon ha. Mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section DARFO 3 sa ngalan po ni Ernest Payawal, ating pong makakasama Rica Salas Velasquez. O, di ba? Hindi ko nakalimutan yung Dash Velasquez na yon. Yes, hindi po dapat yan makalimutan at dahil anniversary po namin yan kahapon. Ay, happy anniversary! Yes, thank you po. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiyang pagbati po sa ating mga kaagri. Halata po sa aking boses. Isa po ako sa biktima ngayon ng sakit. Naku, I'm feeling under the weather po pero hindi po yan magiging dahilan para itigil po namin ang pagbibigay ng impormasyon ngayong umaga. And alam po namin na nakaabang ang ating mga kaagri sa mga bagong topics po na aming tatalakayin. And with that po, bilang representative po ni Sir Ernest, kasi meron pong equally important activity na shoot na kailangan po namin ihabol dahil may mga representative po tayong mga magsasaka na ilalaban po natin sa national level na awarding, which is Gawad Saka. So, nawa po ay manalo yung mga panlaban po ng Region 3. Okay, thank you so much for that. At nabanggit mo nga na yan ang uso ngayon. Yes. Ubo, sipon. Actually, kagabi nga po, bumibili ako ng gamot. Pare-parehas kami ng mga binibili. So in season, Yes, lalo correct. na per pag-asa ha, baka umabot pa nga daw ang lamig ng Marso. Siguro mga first few weeks of March. Which we have experienced that so many years ago dahil vivid pa sa memory ko yan. At yes, it happened na there was one time nagda-drive ako ha, nakabukas ang window, naka-jacket pa ako. Marso yan. Marso. Correct. Natatandaan ko yan because that was the time nung susunduin ko ang daddy ko sa ospital dahil kakatapos lang ng kanyang dialysis. Kaya natandang-tanda ko yon. Okay. At ang provincial government ha, na ngayon ng mga anti-flu vaccine. Diba? Yes po. Flu Actually, vaccine. before po ako nagkasakit, kaka-flu vaccine ko lang din. Hindi. At least, Opo. ang Safe. vaccine kasi Yes. nakakalesen. Correct. Diba? Dun sa severity na pwede mong maranasan. At kung maiwasan saan po kayo yung pneumonia, Yes. the worst na magiging sakit po ng isang tao. Correct. Kaya i-grab po natin ang opportunity na mayroon pong libreng flu vaccination po ang provincial government. They have been in coordination as well with the private sector like kami through PAMCHAM. At yon. So, we're looking forward to the vaccination. At, In addition po dyan, DJ Tyra, meron din pong barangay level kasi Yes. nababalitaan ko po sa amin. Talagang kumukuha po sila ng list ng mga nais pong magpa-vaccine. At wag po sana nilang sayangin dahil mahal din po kung bibilhin. Mahal, correct. 10 years old up ang qualify dito. So kung sinabi naman ng doctor po ninyo, okay naman magpa-flu vaccine, if I were you, i-grab nyo na po ang pagkakataon po na ito. Alright, so well, as much as possible before January 30.
So, makipag-coordinate na po kayo sa inyong barangay health workers or kinakapitan or kung sino man na pwedeng makapag-link po sa inyo para sa flu vaccination na yan. At hindi po makakasama live dito sa ating palatuntunan ng technical staff mula sa RAFIS DA Region 3, Dexter Dryzen Dumal. Good morning! Good morning po DJ at good morning din po sa ating mga kasama dito sa radyo at good morning din po sa mga magsasakang nakatutok sa ating programa. Okay. Ano ba yung aasahan ng ating mga tagapakinig for today's episode? Rika? Yes, para po sa ating DA segment, DA sa Gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Ang ating pong tatalakayin for today, mga programa ng Department of Agriculture sa high-value crops, development, and of course at national, urban and peri-urban agriculture, atin pong aalamin. Makakasama po natin ngayong umaga si Miss Christine Joy Corpus, ang Agriculturist 2 ng Regional High Value Crops Development Program and NUPAP ng DA Central Luzon. And pumapangalawa po sa ating topic sa ating segment na PhilRice segment, PhilRice on Air, kinig na. Makakasama po natin or mariringgan po natin mamaya ang patungkol sa epektibo ang pag-aabono sa LCC. Dito po ay makakasama natin si Sir Aylon Oliver V. Capistrano, isang Supervising Science Research Specialist mula po sa Agronomy, Soils and Plant Physiology Division ng DA PhilRice. And, syempre, lilipad po tayo sa mga kaalaman mamaya dahil para sa ating ATI segment, ating paaralan sa himpapawid, makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa Organic Agriculture Program, Youth Internship Program on Organic Agriculture or kilala din po bilang YIPOA, atin pong tatalakayin. Makakapanayan po natin si Ms. Zara Jane and Sendrihas, isang Development Management Officer 1 po ng Organic Agriculture Point person ng DA-ATI Central Luzon. And, syempre hindi po natin makukumpleto ang isang umaga ng Monday kung wala po ang ating Radyo Agri-Saka Price Watch. Kasi makakasama po natin ang Prinsesa Reyna, nasa kanya na po ang lahat, mahaba ang buhay. Si Ma'am Menchi Nogo ay nasisiguraduhin, meron po tayong mensiguradong update tungkol po sa mga presyo ng mga gulay, prutas, isda, manok, baboy sa ating palengke. Kasi po, nagmura na po ulit ang ating kamatis. Yes. Good. So, makakapagginis ang kamatis na po ulit kami. Pwede, at saka kinamatisan. Oo, at perfect. Saka maraming gamit ang kamatis. Doon nga po ninyo ma-realize yung importance po ng isang commodity. Tulad po nung sibuyas, nung panahong mahal ang sibuyas, Tsaka yung hindi ka sili. makapagsisi. Totoo yan. Ay, yes, isa rin po ang sili. Diba? So, alam mo, ang buhay, dyan mo makikita na weather lang yan, ano? Yeah. Panapanahon lang yan. Opo. Pwedeng mababa ngayon, mataas sa susunod na ano. Ang wini-wish ko lang yan, sana by February, tumaas ang lettuce dahil mag-harvest ang aking asawa by that time. We'll see. Alright, so samahan niyo po kami as usual. Marami na naman po tayong matututunan dito sa ating 2 oras na palatuntunang Radyo Agri-Saka. Pwede po kayong makibahagi sa ating discussion. Ang ating pong Radyo Agri-Saka text line ay 0950-122-2505. Agri-Saka. Good news! Inaprubahan ng National Prize Coordinating Council NPCC ang isang resolusyon para himukin ang Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency sa bigas dahil sa mataas pa ring presyo nito sa kabila ng bumababang pandaigdigang presyo at binawasang taripa na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na siya ring NPCC Chairman, ang deklarasyon ay magbibigay daan sa National Food Authority na maglabas ng kanilang reserba ng bigas upang patatagin ang lokal na presyo. Papalitan ng NFA ang ilalabas na bigas ng lokal na produksyon upang suportahan ang mga Pilipinong magsasaka. Malugod namang tinanggap ni Agriculture Secretary Francisco Chula
Laurel Jr. Ang resolusyon na aniya ay isang mahalagang hakbang upang matugunan ang mataas na presyo ng bigas. Tinukoy ng kalihim ang mga isinusulong na hakbang ng DA. Kabilang na ang pagtatakda ng Maximum Suggested Retail Price, SRP, na 58 pesos per kilo para sa imported na bigas. Epektibo ngayong January 20, ang hakbang na ito ang titiyak para manatiling kumita ang mga magsasaka. Sa ilalim ng Rice Tariffication Law, limitado ang papel ng NFA sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka at mag-imbak ng bigas. Hindi ito maaaring direktang magbenta ng bigas sa publiko. Kapag magdeklara ng Food Security Emergency ay pansamantalang mapapalawak ang kakayahan ng NFA. Sa kasalukuyan ay mayroong imbak na 300,000 metriko tonelada ng bigas ang NFA. Kapag ipinalabas ito ay makakatulong na mapaluwag ang mga warehouse ito bilang paghahanda sa nalalapit na anihan sa Pebrero. Ang bigas ay binibili ng halos 10% ng mga Pilipino. Doble ito ng 20% ng mga mahirap na pamilya. Binigyan din ng NPCC na may pangangailangang mapatatag agad ang presyo upang maprotektahan pareho ang consumers at mga magsasaka. Nagtalaga si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng mga opisyal sa Department of Agriculture upang pangunahan ang mga mahalagang programang nakatutok sa pagpapalakas sa sektor ng palay, hayop at agrikultura. Hinirang si Glenn Estrada bilang Officer in Charge ng Office of the Executive Director sa Fertilizer and Pesticide Authority. Pangangasiwaan ni Estrada ang regulasyon ng kalakal sa fertilizer at pesticide upang masigurong magkakaroon ng akses sa mga magsasaka sa mahalagang pananim na magpapahusay sa kanilang ani. Itinalaga naman si Senior Agriculturist Ralph Alan Ceniza bilang Deputy Program Director ng National Rice Program. Isusulong nito ang mga pagsisikap ng gobyerno upang mapalakas ang produksyon ng bigas at makamit ang sariling kakayahan sa pangunahing ani upang matugunan ang mga hamon sa livestock industry gaya ng pagkalat ng mga sakit at pabago-bagong sitwasyon sa merkado. Ginawang Program Director of the National Livestock Program si Doc Jonathan Sabiano aalay or mag-a-assist sa kanya si Alvin Paul Dirain, ang bagong talagang Deputy Program Director ng National Livestock Program. Si Emerson S. Yago na ngayon ang Director Designate for Rice Clustering and Consolidation sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Si Yago ang tututok sa pagpapahusay sa kolaborasyon at pagsusulong ng mga makabagong kasanayan upang mapabuti ng husto ang produksyon ng palay. Samantala, hinirang naman si Doc Ronnie Ernest A. Duque, kasalukuyang Director 2 ng DA bilang Officer in Charge ng Deputy Executive Director's Office sa National Meat Inspection Service o NMIS. Titiyakin nito na naabot ang meat inspection standards sa kaligtasan ng pagkain at mga pamantayan sa kalidad ng export. At panghuli, itinalaga si Arnold I. Atienza bilang Executive Director ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Pangungunahan nito ang mga hakbang upang mapalakas ang fiber industry sa pamamagitan ng pagpapalakas sa demandang high value na mga produkto tulad ng abaka. Ang pagtatalaga sa mga nabanggit na opisyal ay patunay ng hangarin ng Department of Agriculture o DA na mapalakas ang mga pangunahing sektor ng agrikultura upang suportahan ang mga magsasaka, mapaganda ang seguridad sa pagkain at maisulong ang paglago ng ekonomiya, ani ni Secretary Chu Laurel. Naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Office of Solicitor General upang baliktarin ang desisyon sa pagpayag sa commercial fishing vessels na makapasok sa municipal waters na dapat nakareserba lamang para sa small-scale fishers sa ilalim ng Fisheries Code. Ito ang inulat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pulong nito sa iba't ibang organisasyon. Kabilang dito ang Federation of Free Farmers, Oceana Philippines, Magsasaka Party List, National Anti-Poverty Commission at Philippine Movement for Climate Justice upang talakayin ang epekto ng naging desisyon ng korte. Batay sa malawak na karanasan nito sa fishing industry, inihayag ni Secretary Chu Laurel ang kanyang pag-alala sa potensyal na epekto sa kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka
at ang naging desisyon ng korte. Pati na sa epekto sa marine ecosystem. Sa ilalim ng 7 fathoms o 12 meters, nanganganib ang mga corals at ang kakaunting yamang dagat ay baka maubos. Batay sa nalabas na desisyon ng First Division ng Supreme Court, kinatigan nito ang naging desisyon ng Malabon Regional Trial Court na nagdeklarang unconstitutional ang probisyon ng Fisheries Code sa preferential access batay sa inihaing petisyon ng Mercedar Fishing Corp. Nagbabala si Oceana Philippines Vice President Gloria Estenzo Ramos na maaaring makasira sa mga yamang dagat ang naging kapasyahan ng kataas-taasang hukuman. Mga ngahulugan aniya na ang mga barkong pangkomersyo ay maaaring mangisda sa halos 90% ng mga baybayin na magiging banta sa marine ecosystem. Inihayag naman ni Secretary Cho Laurel ang mga pagsisikap ng Department of Agriculture upang suportahan ang mga maliliit na mangingisda sa pamamagitan ng mga inisyatiba gaya ng pagbibigay ng solar-powered ice plant at mga pasilidad para sa fish processing. Binibigyang diin din nito ang importansya ng pagpapanatili sa nakagawang pangingisda. Kabilang na ang mga paggamit ng standard ng mga lambat upang mapigilan ang sobrang pangingisda. Muling tiniyak ng Department of Agriculture ang pangako para sa proteksyon ng interes ng small-scale fishers habang pinangangalagaan ng mga yamang dagat. Kaya tinimok ang Korte Suprema na i-reconsidera ang naging desisyon upang masiguro ang pagpapanatili sa pangisdaan at mga komunidad sa mga baybayin ng bansa. Agri-Saka. Good news! Inyong pinakikinggan ang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is 10:21. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now at 045-963-9595 Local 103. Or 0919-065-0061. Or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenina ka. Pagmahal mo, akbayan mo, akbayan mo, tulungan mo. Pagmahal mo, akbayan mo, akbayan mo, alalayan mo. Akbayan Party List. Nagawang mas abot kaya ang pagpapagamot. Tinulungang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Mahalang bayan, hindi pababayaan. Pagmahal mo, akbayan mo. Pagmahal mo ang bayan, akbayan mo. Akbayan Party List, number 51 sa balota. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Ratchada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nukarin ka pa, Kenina ka. Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri-Saka na papakinggan sa inyong radyo, RW 95.1 FM,
tayo po ang Best Provincial FM Station sa buong bansa. Mula po yan sa KBP Golden Dove Awards. Sanya naman, nuka rin ka pa. May nakalalaot pa. Kanina ka. Okay, so shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin via online streaming and sa ating Facebook Live. Ito, si Dario Cunanan, Sofia Selmer Biato, Neville Ocampo Rojas, kay Nancy, Ellie, Miranda, Patricia Cabalquinto, Michael Salazar, Erickson Feliciano Ferman, Alvin Angeles, Reyna Vargas, Lynn Ang, Ronald Sabio Kiambao, Sai Kalilong, Marites Elias Garcia, Carlo Cano, Mario Valencia, Abigail Joven Magkaling, Sir Joel Mapiles, Maya Payabak po, Juan Carlos Quizon Sinamban, OG Presidukot, si Albion Domingo Enseñado, parang kilala ko yata. Parang kilala ko din po. May tsura ba to? Feeling ko. Feeling ko. Para magkawangis po sila nung kasama kong staff ngayon. Gano'n? Magkawangis ba sila? Imelda Batalya, Maya Payabak po kayo, Mary Ann Bontilao, Sasedor. Good morning. Okay, so eto na. Dire-diretso na tayo sa ating kwentuhan dito sa ating palatuntunan. Natalas, meron kayong gustong i-shoutout? Yes po, isingit ko lamang po. Naka-tune in din po si Miss Len Marcelo. Good morning po from Inawan, Pulilan, Bulacan. Good morning. And good morning din po kay Sir Rogelio Estada Castillo. Good morning po from Magmarangle or Magmarale, Mataas na Sampaloc Rice Vegetables Livestock Association. Shout out po sa inyo. Good morning! DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Isa sa mga banner programs na kagawaran ng pagsasaka ang High Value Crops Development Program. Nakatuon ang programa para makamit ang self-sufficiency sa mga gulay. Ito ay pinagtibay ng Republic Act 7900 na kilala bilang High Value Crops Development Act of 1995 at naglalayon na tumulong sa pagharap sa food security, kahirapan at sustainable growth sa pamamagitan ng pagsusulong ng produksyon, pagproseso, marketing, at pamamahagi ng mga high-value crops. Ngayong araw, ating alamin ang mga programa at proyekto ng kagawaran ng pagsasaka para sa mga magsasaka ng high-value crops sa gitnang Luzon. Ating pong makakapanayam ukol dyan ang Agriculturist 2 mula sa High Value Crops Development Program Coordinator ng DARFO3 na si Ms. Christine Joy Corpus via Zoom. Okay, isang magandang umaga po, Ma'am Christine. Okay, atin po siyang makakapiling via Zoom. Good morning po. Yeah, good morning, ma'am. Kamusta po ang inyong Lunes? Siyempre po masaya. Monday pa lang. Ayun. Alam mo, may kamukha po kayo. Artista po ba yan? Oh, hindi lang artista, kung hindi, basta parang kahawig talaga ninyo, yung pamangkin ng aking kaibigan na nasa ibang bansa na ngayon. Lalo na yung inyo pong nunal dito, ganyan na ganyan din po yung sa kanya. Oo. Parang ang bata po ninyo, ma'am. Opo, batang-bata po. Sorry. Ilang taon na po sila, if you don't mind me asking? Going to 30 po. Ay, grabe, parang kakagraduate lang ah. Alam niyo, maswerte po kayo, lalo yung mga youthful looking na ganyan. Dahil, uli mapagtiman ko po na mama niya, lupa ko po nganak. Tagalog Ay, po sorry, siya. Tagalog po siya. Opo. Okay, sorry. Kaya hindi po yan kikibutay. Kanta po tayo. Ang sabi ko po, Ma'am Christine, is kaya po kayo youthful looking kasi smiling face po sila. Yes. Yes naman po. At saka baka po manawagan siya, looking for a love life ba yan? Ay, gano'n. Very much free. Shout out dito nang pwede. Oo po, pwede ma'am. Sige po, ano po ba requirement po ninyo? Sabit na lang po ng resume. Ay. Okay lang po ako doon. Okay. Sige, at saka shortlist na lang po natin, no, na Ma'am Christine. Letter of intent, baka kailangan pa niya, ma'am. Pwede din. Okay, babanggitin ko po. Sige. Ipa-facilitate natin yan, Ma'am Christine. Okay, so usapang tayo ha, mga programa ng DA sa High Value Crops Development at National
urban and peri-urban agriculture. Ating pong aalamin po iyan. Ma'am Christine, syempre bago tayo magsimula, baka may nais kang batiin. Yes po, good morning po ka-Agri ng Central Luzon. And of course po sa mga kasamahan ko po dito po sa High Value Crops Development Program and National Urban and Peri-Urban Agriculture Program po. And sa Nasaan inyo po? po, morning. Yes, ma'am. Nasaan po kayo kasalukuyan, ma'am? Sa office po, ma'am, sa DARFO 3. DARFO. Diyan din. Doon sa may Yes Sako. po, sa Sakop po. Tagalog po sila, ma'am? Yes po. Taga saan po talaga sila? Kamiling Tarlac po, Ilocano. Yun yung side naman ng Ilocano. Yes po, Ilocano. Okay, kaya pala pwede ka naming ibenta. Dahil din nakakaintindi. Pero nakakaintindi ka ng Kapampangan, Ma'am Christine. Ditak mo po. Pwede. Pwede yan. Bisa magpisali. Okay, so, ma'am, ano po yung mandato ng High Value Crops Development Program at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng DARFO 3? Yes po. Under the RA 7900s po, or yung tinatawag po nating High Value Crops Development Act, naglalayon po ito na itaas o paunlarin po yung ating produksyon, proseso po at pagmamarket po at pagbibigay ng intervention sa high value crops o may mga mataas na kalidad po ng produktong hindi lang po sa gulay, pati po sa prutas at pampalasa. Kasama na rin po dito yung ating mga ornamentals. So yung High Value Crops Development Program po ay isa sa mga 7 banner program ng Department of Agriculture na may mandato po na makapagbigay ng kontribusyon sa pagkamit ng self-sufficiency sa atin pong rehiyon at maging sa ating pong bansa. So, dahil po yung high value po tsaka yung National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ay hawak po ng iisang coordinator, si Engineer ABP David po. Kaya po sa iisang office po siya naka-assign. So yung National Urban and Peri-Urban Agriculture Program naman po, wag lang po malilito yung mga ating tagapakinig. Ito naman po ay naka-under ng Administrative Order Number 3, Series of 2022, na nag-iisang banner program po na naglalayong bigyan ng karampatang tulong o intervention yung ating mga magsasaka sa kalunsuran o kalapit lungsod under ng urban po and peri-urban areas. All right. Sige po. Ano-ano naman po yung mga programa at proyekto ng High Value Crops Development Program at NUPAP ng DARFO 3 para sa taong 2025? Alam ko po yan, sikliglig. So, makinig lamang po yung ating mga ka-agri para mapaliwanagan po ang bawat isa. Sige po. Simulan po muna natin sa High Value Crops Development Program. So, under the Production Support Services, meron po tayong pinamimigay na seeds and planting materials. Kasama po dito ang mga iba't ibang klase ng lowland vegetables, red and yellow onion seeds, garlic seeds, buffer stocking po para sa mga, if in case magkaroon man po tayo ng mga kalamidad, meron po tayong nakareding mga seeds para po sa ating mga farmers. Sweet potato cuttings, isama na rin po natin ang cacao and coffee seedlings. Para naman po sa ating mga establishments of gulayan-related projects, meron po tayong mga school garden. And last year po, gulayan sa barangay. Ngayon po ay magiging gulayan ng bayan na po. So lahat po ng bayan sa high value, mga munisipyo po lahat, ay mabibigyan na po ng mga intervention para sa pag-establish po ng gulayan ng bayan. So meron din po tayong other farm and post-harvest inputs. May paleta po tayo, plastic crates. And sa mga, talamak po ngayon yung pamumuksa po ng ating mga armyworms. Para po sa kanila, meron po tayong pheromone lure. Ayan. Pesticide for mangrove growers at liquid fertilizer. Under naman po ng ating pong extension support and education training services, mayroon din po tayong pinamimigay ng mga incentives para sa ating agriculture extension workers. For the top 10 AEWs, ito po yung High Value Crops Achievers Award na yearly na po natin ginaganap. So meron po tayong target na 10. Best Gulayan ng Bayan Program Implementers. At saka po yung pamimigay po natin ng information and education communication materials sa ating pong mga farmers. Under the Agricultural Machinery, Equipment and Facility Support Services, meron po tayong nakatarget din na tractor,
multi-cultivator, mga post-harvest facilities, at processing facility. Sa irrigation network services naman po, meron po tayong shallow tube well na patubig po ng ating mga farmers. So yun po yung mga programa po under ng HVCDP. Ngayon po dumako naman po tayo sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Under the Production Support Services, meron din po tayong pinamimigay na seeds and planting materials, gaya po ng iba't ibang klase po ng lowland vegetable seeds. Yung usually po pinakbet type ito, buffer stocking and sweet potato cuttings. Sa other farm and post-harvest inputs, meron po tayong pinamimigay na garden tools, organic fertilizers at plastic crates. Meron din po tayong nakatarget ng gulayan ng bayan dahil po nabanggit ko po kanina ang magiging beneficiary po natin ng NUPAP ay ang mga taga-lungsod at kalapit na lungsod. So yung mga city and munisipyo po na peri-urban, considered as peri-urban areas, dito po natin siya ita-target. So meron pong 8 na target for gulayan ng bayan. So meron din po tayong extension support and education training services, gaya po ng pagpapalawak po ng ating programa para po mas makilala po yung NUPAP ng ating mga ka-agri dito sa Central Luzon. Meron din po tayong pinamimigay na information and education communication materials. For the agricultural machinery, equipment, and facility support services, meron din po tayong nakatarget this year na multi-cultivator. So yun po yung programa po, mga proyekto at activities po na under po ng NUPAP. Ma'am Christine, si Gio po ito. Sino-sino naman po yung mga target beneficiaries ng mga programang ito? Yes po. Under po ng High Value Crops Development Program, unahin ko po ito, wag lamang po maguluhan yung ating tagapakinig. Ang ating pong mga eligible beneficiaries ay farmers associations and cooperatives na lehitimong rehistrado po sa DOLE, SEC, CBA, pwede rin pong Irrigators Association, CSO, ARBOS, na ang kanilang mga miyembro po ay 100% registered sa RSBSA at 85% po sa FFRS or the Farmers and Fisherfolk Registry System. So for the school garden naman po, ang ating pong mga beneficiary dito ay public primary and secondary schools sa Central Luzon. Sa gulayan naman ng bayan, at ng bayan ay may target ngayong taon. So sila po ay mabibigyan ng intervention. Ang magle-letter of intent lang po dito ay yun pong barangay captain. Yan. Meron din po tayong LGUs and SUCs. Sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, kung yung HVCDP po ay mga grupo ang target natin dito, sa NUPAP ay pwede po ang mga interesadong individual na nakatira po sa lungsod o kalapit lungsod. So pwede rin po ang ating mga corporate and support organizations and government agencies po, mapa LGU man or SUCs. Okay. Okay po. In addition lang po, may follow-up question lang po. Nabanggit po ninyo na may 7 or 8 bayan or city municipalities na target po ng NUPAP. Maaari nyo po bang banggitin kung ano-ano po ito para kung sakaling nakikinig po sila, aware po sila, nakasama po sila dito sa programa ng NUPAP? Meron po kasing ibang city na hindi naka-target dito, pero yung sa Bataan, since isa lang po yung kanilang city, Balanga City po yung naka-target dito. Sa Bulacan po, yung mga kagaya po ng Malolos City, City of San Ildefonso, sa ano naman po, sa Nueva Ecija, sa Palayan City, ayan yung mga Gapan City, yan yung mga city po. Tapos Angeles City, San Fernando, City of San Fernando, at sa Zambales, Tarlac City, tapos sa Zambales naman po ay sa Olonga po. Ma'am Christine, matanong ko na lang rin po kung ano po ang mga requirements para maging beneficiaryo ng programa na o proyekto ng HVCDP o NUPAP. Ayan. Medyo lang po marami po yung babanggitin ko, pero kung organized group naman po sila, at least naka-ready na po itong mga documentary requirements nila para sa susunod nilang pag-request ng mga interventions. So, gaya nga po ng nabanggit ko kanina, dapat po organized
group po ang magiging beneficiary ng High Value Crops Development Program. So kailangan lang po nilang mag-submit ng letter of intent, board resolution po, na nakasaad po doon na kailangan nila ng intervention. Kung ano-ano man po yun, i-specify nila doon sa kanilang board resolution. Kung ilan po yung total number po ng kanilang farmer members, list of farmer members with signature po, cultivated area, at RSDSA control number. So kailangan po 100% registered po sila sa RSDSA and 85% po na reflected sa FFRS. So certificate of registration, kung sila man po ay nakaregister sa SEC, CDA, DOLE, DSWD, CSO, or under ng DARFO3. At kailangan din pong magkaroon ng municipal or city mayor endorsement. Ganun din po ang municipal or city agriculturist endorsement. At huwag po nating kalimutang idaan po sa ating provincial agriculturist sa OPA. Kailangan din po natin ng endorsement. Okay. So yun po yung requirements po para sa mga seedlings, garden tools, and other farm inputs. Sa mga machineries po natin and facilities, meron po kasi mga karagdagang mga requirements para po doon. Ma'am Christine, libre po So, ba? Yes po. Yes po. Libre po ba ang makasali sa inyong mga programa? Yes po, libre po yung mga nabanggit ko pong interventions. Wala po itong bayad. Oh, that's good. Okay po. Ma'am CJ, balikan ko lamang po, di ba nabanggit niyo po yung mga requirements po para sa High Value Crops Development Program. Paano naman po yung sa mga para sa NUPAP? Ayan. Para sa NUPAP naman po, for the government agencies, di ba po may individual kanina, so kailangan lang po natin ng letter of intent, yung atin pong mga endorsement, kompleto po yan sa Municipal City Mayor endorsement, Municipal City Agriculturist endorsement, at Provincial Agriculturist endorsement. So for government agencies, any interested LGUs and NGAs na kailangan po may project proposal kung para kanino po at para saan yung nire-request na intervention. Include din po natin doon yung project target beneficiaries, budget requirements, and of course po yung sustainability plan. And kailangan din pong dumaan sa ating mga LCEs, the local chief executives, and municipal city agriculturist endorsement, at kailangan din po ng provincial agriculturist endorsement. Ma'am CJ, meron po kasing curious na eskwela pong malapit sa amin. Kung nais daw po nilang mag-request, ano po ba yung dapat nilang gawin? Elementary school po siya. Okay po. For the mga elementary schools and high school po na public, ayan. So sila po kasi yung usually na target natin sa gulayan sa paaralan. Kailangan lang po nila mag-submit ng letter of intent. Kailangan po ma-endorse po sila nung SDO po nila, yung Schools Division Office. Kasi yung mga kapartner po natin sa pag-target ng mga schools, ang ka-meeting po natin dyan ay yung mga iba't ibang Schools Division Office. So maaari po silang makipag-ugnayan sa kanila para po maisama sila doon sa listahan. Okay. Thank you po. And ang next question po namin is, kanino po ba maaring makipag-ugnayan yung mga magsasaka po natin upang sila po ay makasali sa listahan ng mga benepisyaryo? Yes po. Makipag-ugnayan lamang po sila sa atin pong sa kanila pong pinakamalapit kung taga saan po silang munisipyo, doon sa ating city or municipal agriculture office upang sila po ay may endorse. So ito po yung payo ko sa ating mga farmer. Mas maganda po na alam po ng lokal na pamahalaan po ninyo sa municipal or city agriculture office na kayo po ay nagre-request at mabigyan po kayo ng endorsement. Kasi sila po yung counterpart po natin sa mga implement po ng mga projects, activities, and programs ng high value at saka po NUPAP. And pagkatapos po nun, magbibigay din po ng endorsement yung ating Provincial Agriculture Office hanggang po maisubmit dito po sa Regional Office. So yun atin pong, bigyan ko lamang po ng iba pang information yung ating mga tagapakinig na yung atin pong pagka-craft
ng projects, activities, and programs po ay 1 year ahead before the implementing year. So kung nag-i-implement na po tayo ng 2025 projects, activities, and programs, so ibig sabihin po na plano na po natin yung ating mga target beneficiaries noong 2024. So kung meron man pong additional na magre-request for the year 2025, ay po pwede po silang mag-submit po ng kanilang letter of intent. Kung meron man po tayong savings para dito, maaari po natin silang mabigyan o ma-validate muna po at makita kung sila po ay qualified, mabibigyan naman po sila. Kung hindi po, pwede po natin silang i-propose for the year 2026. Ma'am, sorry, nabanggit niyo po kasi kanina yung tungkol po sa gulayan sa barangay na ngayon po ay gulayan ng bayan na. Maaari lamang po ba ninyong pahapyawin para magkaroon po ng background yung ating mga tagapakinig kung ano nga po ba ang napapaloob dito sa programa po ninyong ito? Gulayan ng bayan po, ito po mag-identify po tayo ng isang barangay within that municipality para po mag-establish ng isang model garden. So yung model garden po na yon, i-replicate po ng mga household replicators natin kung ano man po yung mga nakatanim doon sa model farm na yon. And before the end of the year, magkakaroon po tayo ng provincial and regional awarding ceremony po ng Best Gulayan ng Bayan Implementer. So, maliban po doon sa pagsali po nila ng gulayan ng bayan, subject din po sila doon sa parang sila po ay kalahok na doon sa ating provincial and regional best gulayan ng bayan implementer. Ma'am CJ, baka gusto po nilang marinig kung magkano po ba ang maaari pong mapanalunan kapag naging champion po ng regional awarding? Yes po, for this year, tumaas na po yung ating pa-premyo. So for the regional category po, so magtatanghal po tayo ng first to third to first. Ayan. For the top 3, meron po tayong 200,000 pesos for the cash para sa cash prize. Second naman po pesos, and for the first prize 500,000 pesos, at maliban po doon meron din po tayong mga special awards. I think that's 12 to 13 po na special awards na makaka-receive po ng tig 5,000 each special awards. Doon po 'yun sa sa regional category. So meron pa po kasi tayong provincial category. Nagtatanghal po kasi tayo diyan ng first hanggang third. Yung magiging first po na winner under the provincial category, sila po yung automatic na kalahok po or contender po natin for the regional award, regional searches and awards. Actually, DJ Tyra, para magkaroon lang po kayo ng background, ang kinaganda po kasi ng programa ay magtutulungan po yung buong barangay. Hindi lamang po yung mga barangay officials, pati po yung mga community kung saan mag-e-establish po sila sa isang area ng mga gulay, yung maaari po nilang itanim. And at the same time po, may premyo pa kapag nakita po nila na nagko-comply po sila sa standards na pagkakaroon po ng gulayan sa barangay. So, isa pong way po siya para ma-promote within the community na hindi lamang po pang barangay. Ngayon nga po, hindi na lamang po siya pang barangay, pang bayan na. So, para ma-promote po natin na magtanim para magkaroon po sila ng ani kasi meron po doon na po nanggagaling yung mga ulam po nila kasi sa dami ng ani po nila. Well, siguro one of the best experience or takeaway natin mula sa pandemic is na-realize natin na hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay. So what do we need to do for us to provide food on the table? Isang solution dyan ay magkaroon ka mismo ng gulayan mo sa iyong backyard, diba? So this is one good way as well para ma-introduce sa mga magkakapitbahay, sa community, sa barangay, ang pagtatanim. And later on, you'll realize, ay grabe, ang laki pala ng savings ko kung ako'y magtatanim. Tsaka fresh at tsaka sigurado po kayo na ligtas yung mga pagtatanim na way po ninyo. At tsaka ang kagandahan pa noon, halimbawa, meron kang kailangan na specific na ingredient at meron kang tinanim dyan. Anytime. Kukunin, pipitasin mo na lang and then luto ka. Diba? Para ang sarap lang na makapagluto ka na nandyan sa backyard mo, ang available
available ng mga ingredients mo. Isang factor nga po bakit napanganak itong programa po, kung tama po ako, correct me if I'm wrong Ma'am CJ, ang NUPAP, kasi hindi naman, ang pinopromote po natin, hindi kailangan ng malawak na lupain. Yes. So, ang kailangan lamang po yung mga herbs and spices po sa isang maliit na space lang po ay makakapagtanim na po. Tama po ba Ma'am CJ? Yes, tama po. Even sa mga hindi man po ganun kalawak, pwede din po silang mag-adapt ng container gardening. Yan. Meron din po naman po tayo pinamimigay ng mga starter kits para sa ating mga individual beneficiaries. Ayun. Well, that's good to know. Okay po. Para po sa susunod na question. Sa kasalukuyan po ba, ma'am, ano-ano po yung high-value crops sa gitnang Luzon na may pinakamataas na produksyon at saan-saan po ba napupunta ang ating mga produkto? Yes, opo. Yes, it's the season na naman po ng sibuyas. Being the top producer po ng sibuyas, Central Luzon. So, inaasahan po natin yung pag-harvest po natin ng sibuyas. So, yung sibuyas po kasi photoperiodic crop siya, kaya sabay-sabay din po siyang itinatanim. Ang resulta po nun, sabay-sabay din po yung ating pong pag-harvest. So, being the top producer po, yan po yung inaantabayanan natin. And maliban po doon sa ating pong sibuyas, dahil tayo po yung pinakamalapit din sa Metro Manila, marami din po tayong pinoproduce ng mga iba't ibang klase ng lowland vegetables, gaya po ng okra, pole sitaw, ampalaya, kamatis, talong, ayan. Yan po yung mga usual po natin na inaasahang marami tayong produksyon dahil tayo susupply. Okay, biglang pumasok lang sa utak ko ngayon. Saan po ba usually ang taniman ng mga sibuyas dito sa Pampanga? Pampanga, meron po tayo sa Bacolor, sa Arayat, sa Magalang. Nag-expand na rin po tayo sa Mabalacat City, ma'am. Yan, Florida Blanca. Palawak na po ng palawak ang ating sibuyasan dito sa Central Luzon. Kasi naalala ko nung nagtaasan ng presyo ng sibuyas, 'di ba? Sapagkat ano nga ba 'yung pinaka-reason kung bakit nagtaas? Dahil sa commodity and supply? Yes. Dahil po. nagkaroon ng parang problema sa mga sibuyas that time kaya tumaas ang presyo. Grabe, na-miss ko that time yung onion rings. Alam mo, kahit sa fast food chain ka pumunta, walang available na sibuyas kahit sa mga burgers yata that time, no? Yes. So, yun. Tsaka ginto po talaga ang isang piraso noon. Pero ang nakaka-proud po dyan, DJ Tyra, yung sibuyas po ng Central Luzon ay nagsusupply sa Jollibee. Oh. Tama po ba, Ma'am CJ? Yes po, yung ating pong Kalasag Multipurpose Cooperative from Nueva Ecija, nagsusupply na po sa Jollibee ng onion. Wow. Opo, and naalala ko lang po, DJ Tyra, yung sa pag-establish po ng sibuyas sa Bacolor, ay isa pong programa po ng Department of Agriculture. Tama po ba, Ma'am CJ? Kasi gusto po natin na hindi lamang po ang isang province ang mayroon tanim, dahil nga po sa kasagsagan na nagka-problema po tayo sa presyo ng sibuyas, ay tuloy-tuloy po ang Department of Agriculture. Isa po sa pangunahing programa po ng High Value Crops Development Program ay yung pag-establish po ng mga taniman ng sibuyas. Yan, tama Baka yan. po may gusto pong idagdag na impormasyon si Ma'am CJ tungkol po dito. Sa mga projects po natin, another information na lang po para sa ating. Yes, Ma'am CJ. Medyo na nakaregister tayo sa RSBSA, ano po. Kasi ito na po yung ng intervention. Okay. One of these days, kapag halimbawa nag-harvest sila, if meron kang information, I'd like to witness myself. O kaya, kung halimbawa papasyal kayo doon, I'd like to see as well on how it is being done. Dahil mas magiging matinding appreciation mo sa mga bagay-bagay once you have witnessed kung gaano yung hard labor na ginagawa para lang makapag-harvest ng kung ano-anong kailangan natin. Okay? Alright, so Ma'am CJ, any last words po o di kaya mayroon kayong gustong i-shoutout? Ito na po ang inyong pagkakataon. Yes, Ma'am CJ, nagiging static lang ang natin, baka yung connection. Naririnig po ba ako? Yes po, yan. Go ahead.
Naglalag. Another information po para sa ating mga farmers po, ini-encourage ko po sila na magpa-register po sa RSPSA kasi yan po yung magiging entry pass po ninyo sa pag-avail po ng mga intervention sa kagawaran ng pagsasaka. Hindi lamang po sa high value o kaya sa NUPA, po. Meron pa pong 5 banner programs na maaari pong makapag-support po sa inyo. So kung kayo po ay registered na sa RSPSA, doon po pwede na rin po kayong mag-request po sa iba pong banner program. And at the same time, kailangan po meron po kayong FCAs. So kailangan po miyembro po kayo ng isang farmers, cooperatives or association. So doon po sa RSBSA, wag po nating kalilimutang i-reflect po yun po yung inyong mga tanim na high value crops. Minsan po kasi dahil po tayo po ay top producer ng rice, usual kung may kayong ibang mga commodities like mga eggplant, kamatis, sibuyas, i-reflect niyo po doon sa inyo pong RSPSA form. Okay. Thank you so much, ma'am. May pa-shoutout po ba sila? Carry na po ako, ma'am. Okay. Maraming salamat sa inyo pong panahon at naibahaging impormasyon sa ating pong mga tagapakinig. Ayan at ating nakapiling via Zoom ang ating pong Agricultures to Regional HVCDP and NUPAP DA Central Luzon na si Ms. Christine Joy Corpus. At para naman po sa ating announcement, manatiling updated sa mga balita mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa Gitnang Luzon. I-like lamang po at i-follow ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon. Abangan po ang mga mainit na balita patungkol sa agrikultura na makatutulong sa inyong pagsasaka. I-follow na rin po ang aming YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon at maantig sa kwento ng buhay ng mga matatagumpay na magsasaka at matuto po sa iba't ibang mga teknolohiya sa pagsasaka. Panoorin din po ang programang Agri-TV Central Luzon tuwing Biyernes 5:30 hanggang 6 ng gabi sa CLTV 36 at mapapanood din po sa aming FB page na Department of Agriculture Central Luzon 8:30 ng umaga tuwing Sabado. Pero syempre po, ang unang episode po namin ay ipapalabas po by February na po siguro dahil medyo excited po kami na i-prepare ang aming first episode. DA sa Gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Be bold. Be different. Stand out from the crowd. The Southeast Asia's first ever all-in-one pop-up mobile gaming and entertainment truck for on-ground and online events has finally arrived. GG Truck Luzon. Effectively roll out your campaign with GG Truck Luzon through its innovative features, including a large LED display screen, amplified sound system, and unlimited Wi-Fi connectivity to help you entertain, engage, and enable your audience wherever they are. For inquiries, you may call 0920-976-8482 or visit GG Truck Luzon at Laos Group Complex, Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Energy saving tips from Angeles Electric Corporation. Keep your air conditioning system well maintained. A well maintained air conditioning system operates efficiently using less energy. Tips from Angeles Electric Corporation. Huwag mag-atubiling i-report ang mga taong sangkot sa illegal na koneksyon ng kuryente. Itawag sa Angeles Electric Corporation sa 045-888-2888. Umasa po kayong ang inyong report ay mananatiling pribado. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph.
Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Ratchada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. No ka rin ka pa. Kanina ka. Ito po ang Radyo Agri Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri Saka. Kapiling po ang lingkod na si Tyra, si Gio at ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na sina Rica Salas Velasquez at Dexter Dryzen Dumol. Uy, pagbati muna tayo. Dami na nakatunin sa atin. Ito, kakatunin lang ni Kong Deng Pangilinan. Isang farmer din itong si Kong Deng. Kong Deng, kumusta? Maya payabak livestock as far as I know ang into si Kong Deng. Si AJ Munoz, Bianca Rose Laksamana, Mariliza Manimbo, Mike Calbang, Sir Clayton Olalia, hello po. Ams Nicdao Apolto, Maridel Sarmiento Pizania, Ryan Gomez, Sir Jonard, Elmer Estrella Mendoza, Marites Carion Pangilinan, Wilma Vitog Isip, Alice Manalastas Bondok, Arabella Velasquez, Emilia Espiritu, May Magtoto Mamukod, Randy Tumalip, watching all the way from San Isidro, City of San Fernando, Pampanga, Bobby Consigna. Uy, speaking of Sir Bobby Consigna, eto, pinapabati din ni Ma'am Carol Tuliao ang kanyang mga kapatid, Engineer Cornelio Tuliao, Jennifer, Joaquin, Jasmine May, Jeric Tuliao, and hello as well to Kershin, J.C. Mijares, Lara, Sila, Russell, Kurt, Kate. Thank you so much. Mula sila sa Blounder Settlement, meron silang tindahan ng mga meat dyan. Ayan. Maya payabak po kay Kongan. And kung baka meron silang gusto mong i-shoutout, ito na yung pagkakataon din. Go ahead. Alright po, sige, batiin ko lamang po ang mga kasama ko po sa Gender and Development Focal Point System, headed by our focal person or chairperson po muna, Doc Eduardo L. Lapus Jr. Of course, ang aming focal person po, Doc Milagros Mananggit. Ang aming bagong alternate focal person, Ma'am Elma Mananes. Ang akin pong kasama bilang mga head secretariat, kay Ma'am Joy Daguro, kay Ate Zaira Toledo, kay Sir Lyson Cabigaw. Shout out po sa inyo. And ang aming mga mababait at masisipag na mga secretariat, Sir Yong Tayag and kay Ma'am Renz Sikat. Yan. Good morning po sa inyong lahat at marami pong nakatunin. Mamaya batiin po namin kayo. At kung gusto nyo pa shoutout at mayroon kayong gustong batiin, isa nyo lamang po ang mga pangalan. DA PhilRise, usapang palayan sa radyo, kinig na! Iwasan ang panghuhula sa pang-aabono. Naku, hindi po kayo si Madam Auring, ano? Upang matiyak na sapat at eksakto ang sustansyang ibinibigay sa palay, mahalagang gumamit ng tamang pamamaraan tulad ng leaf color chart or LCC. Parang katulad lang ng damit na to, di ba? May color chart tayo ng mga perfect combination, baga. Ito rin, sa DA din pala may ganito sa larangan ng agrikultura, leaf color chart or LCC. Ang hindi tamang abono ay hindi lang dagdag gastos. Kung hindi, maaari ring makaapekto sa ani at kalikasan. Nakaw! Ang LCC ay isang simpleng kasangkapan na tumutulong tukuyin ang tamang dami ng nitrogen na kailangan ng palay batay sa kulay ng dahon nito. Sa paggamit ng LCC, maiiwasan ang sobra o kulang na abono na nagre-resulta sa mas masinop na produksyon at mas mataas na ani. Ngayong araw, sasamahan tayo ng isang supervising science research specialist mula sa Agronomy, Soils and Plant Physiology Division ng DA PhilRise na si Mr. Ailon Oliver V. Capistrano upang ibahagi ang mga pangunahing kaalaman at benepisyo ng paggamit ng LCC. Atin po siyang makakapanayam via phone patch. Ayan at hello po, good morning. Hello, magandang umaga po sa inyo sa taga-kapinig po ng aking kasama. Magandang umaga, Sir Ailon. Good morning po. Okay, Sir Ailon, ano po ba ang leaf color chart or LCC at bakit ito mahalaga sa tamang pamamahala po ng abono sa palay? Ang leaf color chart po ay katulad po ng nabanggit kanina ay isang kasangkapan o isang tool
na maaari pong gamitin ng ating mga magsasaka upang mapamahalaan sila ng mainam o ng mabuti ang paglalagay po ng abonong may nitroheno sa ating palayan. Kasi paglalagay po ng abono ay napaka-importante po upang ma-achieve o makuha po natin yung pinakamagandang bulas o paglaki ng ating mga halaman at makapagbigay sa atin ng magandang ani. Ngunit hindi po sa lahat ng pagkakataon ay yung sobrang paglalagay ng abono ay maganda. No? So, kinakailangan po ay eksakto lamang po ang ating ibibigay sa ating mga halaman ayon po sa yugto ng kanilang paglaki dahil meron po iba't ibang antas ng pangangailangan sa sustansya. So, yun po ang isang malaking tulong na ibibigay sa atin na paggamit ng leaf color chart dahil bibigyan tayo ng gabay kung kailan po tayo dapat maglagay ng abonong may nitroheno sa ating mga palayan. Dahil kinakailangan po, sapat po ang sustansya na natatanggap ng ating palay mula sa panahon po ng pagsusuli, pagbubuntis hanggang sa pamumulaklak. So, yun po. Okay, good morning po, Sir Ailon. Si Rica po ito. So, question po. Yes, next. Kung nalaman na po nila kung ano nga po ba itong leaf color chart, ngayon naman po aalamin po nila ay paano po ba ginagamit ang leaf color chart upang matukoy ang tamang dami ng palay para sa palay. Paano po ba ito nakatutulong sa pag-iwas sa labis o kulang na abono sa palay? Okay. Sa paggamit po ng leaf color chart, napakasimple lang po. Yung leaf color chart natin ay isang plastic na parang ruler na kung saan meron po siyang 4 na kahon na kung saan ito ay may iba't ibang kulay na berde, yung kahon po, yung mga kahon po na yan. Iba't ibang antas po ang kanyang pagkalutian upang doon po natin iahambing ang kulay ng dahon ng ating mga palay mula sa mapusyaw hanggang sa matingkad po na berde. So, habang lumalaki po ang ating palay, doon po natin ikinukumpara yung mga dahon ng ating palay upang nalumonitor natin kung sapat pa o kulang na ang nitrohenong taglay ng ating mga halaman. Ngayon, paano po ito makakatulong sa pag-iwas o sa labis o kulang na abono sa paglaki ng ating palay? Gaya nga po ng nasabi ko, ikukumpara po ninyo yung kulay ng dahon doon sa ating leaf color chart. At kapag umabot na po ang kulay sa mapusyaw, nangangahulugan na po ito na ito ay kailangan ng bigyan ng abonong may taglay na nitroheno. Kung hindi naman po ito mapusyaw at natingkad pa ang kanyang pagkaberde, hindi po mag-recommenda na maglagay po ng nitrohenong may abono. Dahil po, isosobra naman na po ang kanyang taglay na nitroheno kapag naglagay pa po tayo. Gaya nga po ng nasabi ko kanina, hindi po sa lahat ng pagkakataon maganda po na sobra ang ating binibigay na sustansya sa ating palay dahil maaaring ito ay maka-apekto sa kanyang paglaki at mas makasama pa, no? Yung sobrang pagbibigay natin ng abono. Hindi rin naman po na maganda na kulang po ang ating binibigay na abono dahil hindi po niya ma-achieve o makukuha yung potential na pwede niyang ibigay na ani para sa atin. So kapag kulang, hindi maganda. Kapag sobra naman po, ay hindi rin po maganda. Lalong-lalo na kung nitroheno po ang pinag-uusapan natin dahil sa sobrang nitroheno, maaaring maging mas madaling kapitan ng sakit ng ating mga palay kapag sobra-sobra po ang nitroheno dahil lalambot po ang kanyang mga puno, magiging matingkad po yung kanyang dahon na mas gusto ng mga peste, no? Ngayon din, pagdating po sa panahon na kung saan meron na po itong mga uhay at naglalaban ng ating mga palay, dahil nga po malambot ang kanyang mga puno, ay madali din po itong matumba o mabalik yung mga puno. Kaya hindi rin po maganda na sobra po yung abono nitroheno na nilalagay po natin. Sir Ailon, ano naman po yung mga benepisyo ng paggamit ng LCC sa pagpapabuti ng ani at pagbawas ng gastos sa abono? Ayun nga po, kung gagamit po tayo ng LCC, ng leaf color chart, mamonitor po natin yung taglay na nitroheno ng ating palay.
So, kapag sapat pa ang nitroheno sa kanyang katawan, hindi po natin kinakailangan maglagay ng abono may nitroheno. So, makakamenos po naman po tayo ng paggamit ng abono. Ngayon, pagkakulang naman po, hindi po siyang i-recommenda kung gaano karami ang dapat nating ilagay na nitroheno sa isang hektarya. So, nagiging mas efficient po yung paggamit natin ng patabang nitroheno kapag ginamitan po natin ng LCC. Ang LCC po, o yung leaf color chart, ay sisimulan natin gamitin 1 linggo matapos yung unang paglalagay natin ng abono sa ating mga palay. At uulitin po natin yung paggamit ng LCC o yung pagkukumpara ng kulay ng dahon doon sa LCC kada week. No? So every week po natin pinagawin po yun. Hanggang sa umabot po tayo sa yunto na kung saan nagsisimula na magbuntis ang ating palay para na monitor natin ang nitrohenong taglay ng ating palay mula sa pagkatanim hanggang sa ito ay magbubuntis na po. Sir, meron po ba tayong digital app na version ng LCC at ano po ito? At paano po magkakaroon ng ganito ang mga kapalay natin? Digital version, tama po kayo. Ngayon po ay meron na po tayong dinevelop na mobile application po na version ng leaf color chart. Ito po ay inilabas natin noong April 2021 sa Google Play Store at pwede pong i-download ng ating mga farmer o ng ating mga user sa halagang 100 piso po. Ngayon po si LCC app o Leaf Color Computing Application ay parang leaf color chart din. Pero ang kaibahan po ito, si LCC app po ay pipicturean nyo lang po yung mga dahon at bahala na po yung application na mag-analisa kung sapat pa o kulang na ang nitroheno ng inyong mga palay. Kapag sapat pa, hindi po siya magbibigay ng rekomendasyon kung gaano karaming nitroheno may abono ang dapat ninyong ilagay. Pero kung kulang na at bumaba na po ito sa critical level na tinatawag, magbibigay po siya ng rekomendasyon kung gaano kadaming abono ang dapat yung ilagay sa inyong mga palayan. Ngayon, ang kagandahan po ng digital version o ng mobile application ng LCC ay mas eksakto po yung bibigay niyang rekomendasyon kung gaano kadami. Kasi yung sa luma po o yung sa original na leaf color chart, ang rekomendasyon po ay medyo general. Kapag bumaba na o umabot na sa mapusyal na kulay yung dahon, karamihan ng dahon, ay ang rekomendasyon na ibibigay ng leaf color chart ay maglagay ng isang bag ng urea o sa kalahating bag ng ammonium sulfate para sa inyong banayan. Pero kung gagamit po kayo ng leaf color chart, ng leaf color computing application, mas eksakto po ang kanyang ibibigay na rekomendasyon. Yung kilos, no? So, kunyari, mga 45 kilos, base po doon sa pagka-analisa niya ng kakulangan ng nitroheno sa inyong mga palay. So, sa ganitong paraan po, mas matipid po ang inyong magagamit o mas eksakto po yung inyong magagamit na fertilizer. So, tataas po yung fertilizer use efficiency na tinatawag po. O mas mapapakinabangan natin ng gusto yung ating abonong inilagay sa ating mga palay. Bukod sa LCC, sir, ano po ba yung ibang pamamaraan ang pwedeng gamitin upang mapamahalaan ang sustansya ng palay? Dito po sa Sea-Wise, marami po tayong mga technology na pwede nang gamitin upang mapamahalaan natin o ma-manage natin ng maayos ang paglalagay ng sustansya sa ating mga palay. Nariyan po yung RCMAS o yung Rice Crop Manager Advisory Service na kung saan pagka ginamit po ninyo ang decision support tool po na ito ay magsasagot lang po ang ating mga user, ang ating mga farmer ng ilang mga katanungan tungkol sa kanilang pagpapangalay at agad-agad ay makaka-receive sila ng recommendation para sa kanilang palayan. Kung gaano karami, kailan sila dapat maglagay ng pataba at kung kailan at anong klase ng pataba ang kanilang dapat ilagay sa kanilang mga palayan. Meron din po tayo tinatawag ng Mowet Kit at Mowet App na kung saan ang ating mga farmer, ang ating mga user ay
pwede silang magsagawa ng munting eksperimento upang sila mismo makaalam kung ano po ang taglay na sustansya ng kanilang mga palay. Kung ito ba ay sapat pa sa nitrogen, sa phosphorus, sa potassium, sa sulfur, sa magnesium, sa copper at zinc, o kung ito ay kulang na. So, gamit ang MOWET kit, malalaman po ng ating mga magsasaka kung sapat pa o kulang na ang mga elemento na ito. Ngayon, patuwag ng MOWET kit, yung MOWET app na isa ring mobile application na dinevelop po natin dito sa PhilRice. Ang gamit naman po ng MOWET app ay siya yung magbibigay ngayon ng eksaktong rekomendasyon ulit base po doon sa napag-alaman niya o nakita niyang kakulangan ng sustansya sa inyong mga bukid. So kung kulang po sa N, magbibigay po siya ng rekomendasyon patungkol sa nitrogen. Kung kulang po o hindi po sapat ang potassium, magbibigay din po siya ng rekomendasyon kung gaano po karaming abonong may potassium ang dapat na ilagay sa kanilang mga bukid. Okay po. Bilang pagwawakas po, mayroon pa po ba kayong mensahe sa ating mga tagapakinig? Karagdagang impormasyon po na hindi pa po natin nabanggit? Nais ko pong hikayatin ng ating mga magsasaka na subukan po ang mga teknolohiya na ating ipinapakita at ipinopromote dito sa PhilRice upang matulungan po ang kanilang matulungan po sa kanilang pagsasaka at na may tataas ang ani o kaya ay may pababa naman ang kanilang gastos sa kanilang pagbubukid. So lahat po ng iyan, lahat po ng mga teknolohiya na iyan ay dumaan po sa masusing pag-aaral dito sa PhilRice na bago po ito inilabas bilang mga teknolohiya ay sapat po yung pag-aaral na ginawa dyan upang malaman kung talagang ito ay may epekto at makakatulong sa ating mga magsasaka. Alright. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po para sa talakayan natin ngayon. At of course, hindi naman po pwede na papakawalan po namin kayo agad dahil ito na po ang pagkakataon niyo para i-shoutout yung mga kilala niyo po, mahal niyo sa buhay. Binabati ko yung mga kasama ko dito sa opisina sa PhilRice. Ganoon din si Ma'am Erma Mananes dyan sa Season 3. Magandang araw, Ma'am Erma. Kabatch ko si Ma'am Erma dito sa PhilRice. So, yun po. Magandang araw po rin lahat. At nakapiling po natin via phone patch si Mr. Aylon Oliver P.V. Capistrano. Siya lang po ang specialist mula sa Agronomy, Soils and Plant Physiology Division ng DA PhilRice. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. Para naman sa may iba pang katanungan patungkol sa pagpapalayan, pwede rin kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center bilang 0917-111-7423. Maaari ring i-like at i-follow ang Rice That Matters sa Facebook page ng PhilRice. DA PhilRice, usapang palayan sa radyo, kinig na! Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time, it's exactly 11:17. Ikaw ang unang yakap, ang unang hinahanap. Nanay, sa hirap ng buhay, ikaw ang tunay na kalinga. Ang ilaw ng tahanan at bayan, Nanay Party List, number 38 sa balota. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. Ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now at 045-963-9595, local 103. Or 0919
0917-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW95.1 FM. Your partner in business success. Lukarin ka pa, Kenny ka. Nagbabalik ang Radyo Agrisaka sa ganang kabuhayan sa agrikultura. Atin to! Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa programang Radyo Agrisaka dito sa RW 95.1 FM. It's currently 11:19 on the clock. At yes, kasama pa rin po natin on air si DJ Tyra, ang mga kaibigan po natin from Department of Agriculture Region 3 na sina Ma'am Rica Salas Velasquez at si Sir Drazen Dexter. O, nabaligtad ko na. Sir Dexter Drazen Dumoy. At yan, para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong lumapit sa ating Radyo Agrisaka text line sa 0950-122-2505 o kaya naman ay maaari po kayong tumutok sa ating Facebook Live na posted na po yan kasulukuyan sa RW95.1 FM. Shoutout po sa mga top Facebook engagers natin online. Ito, sina Ma'am Julieta Aquino. Hello as well to Lorena Estefani Baldonosa. Good morning as well to Lorena Estefani. Yes, kay Marihon Maniago, Cesar Ignacio Conrado Dantes, Erwin M. Zapanta, and yes, good morning po sa inyong lahat. Para naman po sa ating susunod na segment. DAAPI segment. Ating paaralan sa himpapawid. Makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Maraming ahensya ng gobyerno ang tumutulong sa ating magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan at iba pa para sa ikabubuti ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga ahensya na ito na kabilang sa kagawaran ng pagsasaka ay ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 3 o ATI Central Luzon. Bilang masugid na katuwang ng kagawaran ng pagsasaka sa pagbibigay ng mga extension services dito sa rehiyon, marami ng naibahaging kaalaman at teknolohiya patungkol sa agrikultura ang ATI. Yan po ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay, seminars at iba pa. Kaya naman mainam po na pag-usapan natin kung ano ang mga programa at serbisyo ng ATI at kung paano makakatulong ang ahensyang ito sa iyo. Huwag na nating patagalin pa dahil narito na po via phone patch ang Development Management Officer 1 Organic Agriculture Point Person ng ATI Central Luzon na si Ma'am Zara Jane N. Sendrihas. Good morning po, ma'am. Kamusta po kayo? Good morning po. Kamusta po ang inyong Lunes? Masaya. Masaya naman po. Ramdam ko yung sa inyo, ma'am. Monday feels, di ba? At para naman po sa ating i-discuss ngayon, para po sa kaalaman ng nakararami, ano po ba ang layunin ng Organic Agriculture Program sa mga magsasaka, lalo na po sa mga kabataan? Well, ang Organic Agriculture Program po, no? Ito ay tumutulong. Ang gusto natin kasi dito sa Organic Agriculture Program, mas mapalaganap pa po natin ang organikong pagsasaka dito sa buong Pilipinas. So, kasama natin dyan yung LGU, yung DARFO, at yung mga farmers po, no? So, gusto natin dito sa organikong pagsasaka kasi na mas napataas yung kita ng mga magsasaka and also, mas ma-reduce natin yung kanilang gastos, lalo na sa pagsasaka. So, pamamagitan nung paggamit nila kung ano yung available sa kanilang lugar and kung ano yung available ng mga resources nila dun sa kanilang farm, yun yung i-convert natin para maging farm input nila. So, dito sa organic po, ina-encourage natin na yung mga farmer, halimbawa, yung mga farm waste nila like yung mga pinagtabasan, mga manure ng kanilang mga alaga is ma-convert po into organic fertilizer na magagamit naman nila para sa kanilang mga halaman. So, na-reduce na natin yung pollution, mas nakakatulong pa tayo sa environment. So, napoprotektahan natin yung kalusugan ng mga farmer at saka ng mga consumer. So,
Dahil dito sa organic, ina-encourage natin na hindi sila gumamit ng mga chemicals na mga fertilizer and chemical na mga pesticides na alam naman natin na harmful sa ating environment at sa farmer at sa mga bumibili. So, we also promote na magkaroon ng food self-sufficiency and sustainable consumption at sustainable production din ng mga agricultural products sa loob ng farm. Ano po? Alright, magandang umaga po, Ma'am Zara. Hindi Zara Geronimo, no? Zara, si Ma'am Zara ng ATI. Ayan. Ano po ba yung mga nakalinyang programa o mga pagsasanay ang maaari po nating asahan sa ilalim po ng Organic Agriculture Program? Okay. Ngayong taon, may mga target kaming training para sa mga PGS group kung tawagin natin. So for this year, nag-alag tayo ng training para sa PGS group ng Aurora at PGS group ng Bulacan. Dahil sila last year ay mga na-certify na sila as organic farm, meron na silang farm member. So ngayong taon ay ika-train natin sila kung paano ba yung function ng pagiging organic certifying body, anong mga skills ang dapat taglayin ng mga core group na yon, mga peer reviewer, at para i-discuss din sa kanila kung ano pa yung mga kailangan nilang i-ready para mag-apply sila sa BAP at accredited organic certifying body. Meron din po tayong pa-training para sa mga nagsisimula pa lang na mag-organic, no? Iti-train naman natin sila meron tayong training on Philippine National Standard of OA. Kasi marami na yung bagong published na PMS. So, meron tayong organic swine production, organic poultry production, organic crab production, organic swine, and large ruminants. Ayan. So, yun, iti-train natin sila sa mga PMS. Then, para sa mga focal person naman natin, yung mga focal persons dyan sa LGU, meron din tayong training para sa kanila. Tinatawag tong OA level up, no? So, dito sa training na to, i-discuss sa kanila ano ba ang mga nakalinyang programa ng National Organic Agriculture Program, ano yung role nila para mapalaganap ito. Then, dadalhin namin sila sa mga farm, sa mga organic farm para makita nila yung iba't ibang organic farm practices na maaaring applicable sa kanilang locality. So, ipapasyal namin sila sa mga farm na merong technology sa black soldier fly, bee production, mototato at iba pa. So, dito din sa training na to, tuturuan namin sila gumawa ng business enterprise plan. And of course, meron din tayong nakalinyang programa ngayon na para sa kabataan. Ito yung tinatawag natin Youth Internship Program on Organic Agriculture. Okay po, ma'am. Sa usaping programa po para sa kabataan, ma'am, maaari niyo po bang ipaliwanag ano po ba ang Youth Internship Program on Organic Agriculture? Ang Youth Internship Program, ano siya, highly specialized internship program siya na dinisenyo para makadevelop ng mga bata, maka-appreciate ng organic agriculture. And eventually, if ma-adapt nila yung organic agriculture as their source of income. So, itong youth internship program na ito, 21 months internship program ito, no? Medyo matagal, halos 2 taon. So, sa loob ng 2 taon na yun, 9 months sila ang titira sa farm partner na mapipili. Kung saan doon sa farm partner na yun, tuturuan sila ng mga organic technologies about farming. Tuturuan sila paano magbuo ng business nila. Kung ano yung napipili nilang business enterprise, ituturo sa kanila yun sa loob ng 9 months. Then after ng 9 months na yun, uuwi na sila sa kanilang mga lugar. Sa 12 months naman, bibigyan sila ng pagkakataon sa 12 months is ipuput up na nila yung business na gusto nila. So, ang ATI ay magbibigay ng start-up support at saka mentoring para ma-implement nila yung kanilang business enterprise plan. Ma'am, sa nabanggit niyo pong programa, ano po ba yung layunin nito para sa mga kabataan sa Gitnang Luzon? Well, ang layunin natin dito, gusto natin na yung mga trainings na yun, yung mga na-train natin for 9 months, is bigyan ng suporta talaga para ma-ensure na
ma-establish at kikita sila doon sa negosyong naiisip nila. Para na rin ma-boost yung kanilang moral and at the same time, maging sustainable sila. At ayun, magiging, yung puso ba nila is mapupunta as a farmer. So, they will stay as farmer by heart and mind. And, of course, gusto rin natin na yung mga youth na kabataan natin ngayon ay maging organic agripreneurs. So, ini-encourage kasi natin dito yung mga kabataan talaga na i-practice nila yung pagiging organic farmer and practitioner. So, ang gagawin natin sa kanila, tuturuan natin sila dito na madagdagan yung kaalaman nila pagdating sa organic, yung skills nila. And of course, kapag nadagdagan na yung knowledge and skills nila, mas dadami yung mga organic practitioner natin. And mas dadami din yung mga organic agriculture areas natin. Mas marami ng adapters ng organic. Sige po. Sa mga nagnanais naman pong mapabilang sa programang pong ito, may mga pamantayan po ba tayo sa pagpili nito? Opo. So ngayon po, December to January, kami ay tumatanggap ng application po para dito sa programang ito, no? Ang kailangan lang po is edad 18 to 35 years old po mag-apply, isang Filipino citizen, at willing siya na mag-venture sa organic agriculture. Willing siya na mag-undertake ng 21 months internship and hands-on. And then, physically and mentally fit. At, syempre, has good community standing or moral character. Follow-up question lang din po, Ma'am Zara. Kumusta na po ba yung mga previews na nag-training dito? Ano na po ba yung update sa kanila? Ayun. So, last year, graduate na yung unang batch natin. No? So, meron tayong, sa unang batch, meron tayong 10 youth intern. So, sila tagumpay naman nilang na-put up yung kanilang mga negosyo. So, meron tayong mga youth interns sa Bataan. Ayun, si Jose, si Michael Grande, si AbTV, at saka si Dito. Meron din tayo sa Nueva Ecija, si Marvin, meron siyang chicken production doon. Sa Tarlac, meron tayong mga nag-chicken production, si Awi, si Mac Jan, at si F. Ayun. So, meron din tayo sa Baler, dalawa. Isang nag-chicken, si Romel, at si Raniel. So, sa 10 na yun, lahat naman ay na-put up nila ang kanilang mga business at lahat naman na sila ay nagpakita ng kahusayan at nagpakita rin ng kinita nila. So, successful naman sila at mayroong kinita. So, ngayon, pinapractice pa rin nila yung kanilang mga natutunan sa farm at nai-apply na nila sa kanilang mga business. Alright. Ma'am, may tanong ko lang po, ma'am, ano po ba ang mga dapat na ihandang requirements para sa mga gantong programa sa kabataan? Ang requirements lang namin dito, madadali lang siya. No? Kailangan lang nilang mag-send sa amin, sa ATI, na application form. Meron kaming pinost sa aming Facebook account, ng ATI Central Luzon. Nandun yung ibang mga forms. So, kailangan nilang mag-send sa amin ng any valid ID na basta naka-indicate doon yung date of birth na. Parang ito yung document na magpapatunay na siya 18 to 35 years old during application. Kailangan niya rin mag-submit ng business enterprise plan, kahit hindi tinido, pero basta makisulat niya doon kung ano ba yung plano niya na negosyo na itayo after the training. Kailangan din niya mag-submit ng medical certificate na nakalagay na fit to work siya. 2 recommendation letter na galing sa LGU o kaya sa mga farmers co-op. Proof of land na meron siyang pagtatayuan. So, pwede yung sariling lupa nila, magrarenta siya, or merong nag-donate sa kanya. Ayun. And then, kung meron siyang training, pwede niyang i-send din yung kopya ng mga training na natin dala. Ano po yung mga tungkulin, ma'am, at responsibilidad ng mga napiling scholar ng nasabing program? So after kasi
kasi nilang mag-apply sa amin, i-validate namin yung kanilang application. So once na mapili sila at makapasa sila sa committee, ay sila ay dadalhin na namin sa farm partner. So 9 months sila doon natitira. Ang kailangan lang nilang gawin sa loob ng 9 months ay pamuhay bilang farmer. No? Sundin nila yung mga ituturo ng mga farm partner. So doon sa farm, magtatrabaho sila as a farmer and also tuturuan sila ng iba't ibang technology. So kapag natapos na nila yung 9 months na yun, is ang kailangan lang na gawin is magtayo ng sarili nilang business na related sa organic. Okay po. Ano naman po yung mga benepisyo ang maaring makuha ng mga kabataang mag-a-apply sa nasabing programa? Benepisyo nila una, yung habang nasa farm sila, yung sa buong 9 months na yun, libre naman ang kanilang pagkain at libre ang kanilang tulugan. Plus, magkakaroon sila ng 5,000 per month na allowance. Pagkatapos ng 9 months na yun, na maliban pala dun sa 5,000, magkakaroon din syempre sila ng mga kaalaman sa organic. So, after ng 9 months na yun, bibigyan naman sila, awardan sila ng 160,000. Basta, mapa-approve nila yung kanilang, maipresenta nila sa committee yung kanilang business plan. So, pagka-award sa kanila ng 160,000, sa second year, ang kailangan nila is i-put up na yon. Once na ma-put up na nila yung business nila na yon, at magpakita sila ng mga farm records, and then masabi na ang kanilang negosyo ay tagumpay na na-establish, ay magkakaroon ulit sila ng grant na 120,000 pagkatapos ng second year. So after ng 2 years, magkakaroon pa ulit sila ng 120,000. Okay po, ma'am. Ma'am, saan po maaaring makipag-ugnayan ng mga kabataan na nagnanais na mapabilang sa programang ito, ma'am? Maaari po nilang i-visit ang aming Facebook account, ATI Central Luzon. Nandoon po yung aming post kung saan makukuha nila yung mga requirements na kailangan nilang ipasa. Also, maaari rin silang mag-email sa amin doon sa rtc3.dcc@ati.da.gov.in. Ma'am, pahabol ko lamang po, hanggang kailan po ulit ang ating ang ating entry or application na deadline para sa kanila? January 24 po, so sa Friday na po. Madali lang naman yung requirements, kaya pa pong humabol yan. Habol po tayo sa ating mga kabataan dahil naniniwala po tayo na ang mga kabataan ng Pag-asa ng Bayan at sa agrikultura ay makakatuwang po natin sila dahil alam naman po natin na base sa pag-aaral ay tumataas na ang edad ng ating mga magsasaka. Isa nga po sa programa ng Department of Agriculture ay ang pag-promote at paghikayat sa ating mga kabataan na pumasok sa sektor ng agrikultura. Ma'am, baka may nais po kayong idagdag na mensahe or panghikayat pa po lalo at baka hindi lang po sila well-informed about sa ating programa. Ayun po, sa mga nakikinig ng kabataan, kayo man ay graduate na ng BS Agriculture or any courses, kayo man ay high school graduate or elementary graduate, lahat po kayo ay welcome po dito sa programa na to. Isang magandang opportunity po ito sa mga kabataan, no? Dito, matututo na kayo, tuturuan na kayo. Pagkatapos pa nito, ay tutulungan pa kayong maging agripreneur. So, maging negosyante. So, sa mga kabataan dyan na naghihintay lang ng suporta pinansyal, ito na yung pagkakataon nyo. So, susuportahan kayo ng gobyerno para maging negosyante kayo. Tama. At saka, napakabait po ng vocal po nila, si Ma'am Zara. Nagagabay sa inyo. Huwag po kayong matakot. Yes. Salamat, Miss Rica. Nako, napakaganda po ng gantong programa na isinusulong ng gobyerno. Sa mga kabataan na nais na pumasok sa programang ito, ito na yung simulan nyo na mag-apply. It's a great opportunity, malay nyo, dito kayo talagang umasenso, matuto ng panibagong kaalaman.
At bago po natin tapusin ang diskusyon na ito, Ma'am Sara G, ito na po ang pagkakataon nyo na batiin yung mga mahal nyo po sa buhay. Ayan, nice ko pong batiin ng aming Center Director, nakikinig, si Director Joey E. Bellarmino. Hello, sir. And of course, sa aking mga co-worker dito sa ATI Central Luzon, nag-gising ang Monday. Monday sickness. Monday vibes. Yes. Ayan, maraming salamat ulit, Ma'am Zara. Nakapiling po natin via phone patch ang Development Management Officer 1, Organic Agriculture Point Person ng ATI Central Luzon na si Ma'am Zara Jane N. Sendrihas. Maraming salamat, Ma'am. Salamat po. Thank See you, Ma'am Zara. At para naman po sa ating announcement, may lamang ang may alam para sa mga interesadong sumali sa mga libreng pagsasanay at sa mga nakakaaliw na mga pakulo. Isa na nga po rito ay ang programa ng Youth Internship Program on Organic Agriculture ng ATI. Mangyari lamang pong ilike ang kanilang Facebook page na ATI Central Luzon. Uulitin ko po, ito ay ang ATI Central Luzon. Nagpo-post po sila ng mga activities at pakulo patungkol sa agrikultura na libre para sa inyong lahat. Maaari nyo rin pong i-follow ang kanilang Twitter or X at Instagram accounts at ATI Central Luzon para sa mga updates sa kanilang mga programang isinasagawa. Maaari rin pong bisitahin ang ati2.da.gov.ph/ATI-3 para sa mga may init na balita patungkol sa agrikultura. DAATI segment. Ating paaralan sa himpapawid. Makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Ito ay commercial tungkol sa commercials! Nagtataka ba kayo kung bakit 99.9% lang ang germs na napapatay ng alkohol? Hindi dahil may pasaway na germ na ayaw mamatay. May Code on Responsible Advertising na gumagabay sa lahat ng advertisers. Bawat claim binubusisi para sa ikabubuti ng Filipino consumer. Kapag di totoo, no go. May standards kami. Kaya may Ad Standards Council. Learn more at ase.com.ph. Good news from Pelco 2. You may now avail your Pelco 2 member consumer owner's ID. Special privileges and benefit await those who have availed their Pelco 2 MCO IDs. Just prepare one valid ID, one 2x2 picture, and your Pelco 2 statement of account or official receipt. For more information, you may proceed at the nearest Pelco 2 area office. Message Pelco 2 at its official Facebook page or email them at mcoid@pelco2.com. Pangarap ay umangat pero minsan ay sangat. Sa barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Sa tapang niyo, mas ganado ako. Kabayani kita sa One Ginebra Nation.
responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Hi, I'm your friendly neighborhood radio jock, Don Marco, inviting you to a positively charged, awesome day on Sunny Side Up, weekdays 5 to 9 a.m. Embrace the brighter side of life. Nukaring ka pa, Kenny na ka. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Kayo po nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agrisaka. Kapiling po ang inyong lingkod na si Tyra, ang aking sparring partner na si Gio, at ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na si Rica Salas Velasquez at Dexter Dryzen Dumol. Radyo Agrisaka Price Watch. Ating pong makakasama ngayong umaga. Present na present po siya at mag-a-update po sa presyuhan po sa merkado ng mga pangunahing bilihin ng nag-iisa. The one and the only. Fashionistang prinsesa ng palengke at hepe na po ngayon ang Agribusiness and Marketing Assistance Division ng TRFO 3, Miss Menchi Nogoy. Good morning, ma'am. Lahat na nakikinig ngayon dito sa Radyo Agrisaka. It's great to have you. Thank you, DJ. In fairness, miss ko kayo lagi. Oo, effort po talagang pagpasyal po niya dito, lalo na kapag Monday busy ang DA. Hindi lang DA, pati yung ibang mga government offices. Di po Pag Monday po talagang maraming meetings. Oo, and thank you so much for really spending time and effort po pagpasyal dito sa ating studio. Okay, so malaman na po natin. Naku, Ma'am Menchi, bukas, grabe ang taas ng diesel at saka ng all-time, big time na price hike sa diesel. Imagine mo, less than 3 pesos. No, DJ? Iyan na nga. Sila na lang ang big time. Kailan kaya magkakaroon ng big time rollback naman? Yun ang wish ko. Kasi, well, the reason why I'm saying this, it's because may epekto po ang pagtaas at pagbaba ng krudo, ng oil pagdating sa presyuhan po, di po ba, Ma'am Menchi? Sa market, opo. Correct. Meron. Okay, so malaman natin ngayon, saan po ba sila nakapag-gather ng presyuhan po? Sa malapit lang po, sa San Fernando New Public Market na naluma na ng panahon. Yan yung madaling araw, marami nagpapasyal. Yes. Oh, bagsakan siya, bagsakan. So, yan, po ako dyan kapag New Year. Oo. Kasi mura. makakamura po kayo pag doon kayo namili. Pero hindi pa ba na-improve yan? Kasi nung unang panahon pa na nagpapasyal kami noon ng nanay ko. Ganun pa rin. Nag-aaral pa ako noon Bata pa ako. Wala pa mga pagbabago po ba? Alam ko wala yung pa rin yung mga basta yung pa rin, DJ. Okay, sige. Minsan napasyal nga ako doon para malaman ko at ma-update. Pero may nakwento si Tantan doon, may kainan yata doon na masarap daw. At puntahan hanggang madaling araw. Ay, hindi ko Ano pong klaseng kainan? Ang alam ko lang po kasi lugaw. Hindi ko alam kung lugaw ba o kung basta anything na matanong ko nga si Tantan kung saan doon. Para makamerienda doon. Okay, so sige ma'am, ano na po ang presyuhan po? Ito na po, bibigay ko po yung update sa presyuhan. Galing sa palengke ng City of San Fernando, na yung bagong palengke. Sa bigas natin, ang pinakamababa is 42. Tapos yung tas ang kasunod is 45, tas 48, tas 50 pesos na yung kasunod hanggang 58 ang kilo. Walang 60, wala akong nakita 60 ngayon, kundi yung malagkit lang po, malagkit rice. Sa mga isda po natin, ang tilapia nila is 130. Yung bangus natin 190 hanggang 220, malalaki na yung 220. Yung galunggong 200 hanggang 220, tapos yung may alumahan sila 180. Yung alimasag 220 rin, yung pampano 400, tapos may salmon head 180. Yung hito nila is 140, tapos may dalag 220 ang kilo. Meron silang hipon 360 yung maliit, 500 yung medyo malaki-laki ng konti. Tapos yung pusit nila na native 340, yung pusit na kalawang 180, tapos yung sapsap 220. Meron din silang tuna 750, yellowfin tuna. Sa mga gulay po, ang ampalaya nila is 120. Ang kamatis nila bumaba na, DJ, 85 tsaka 90 pesos na lang ngayon. Last week ay 150 pa, ngayon bumaba na. Ang talong nila 110, tapos sili panigang 70-80. Pero yung labuyo hanggang ngayon 450 pa rin ang kilo. Mahal pa rin. Ang sili, ang okra po nila is 90 yung kilo, tapos yung patola nasa 60 pesos ang kilo. Ang kalabasa nasa 50.
Tapos yung sitaw nila, 170 yung malaking bundle, tapos makakabili ka 20, yung naka-bundle na maliit, 20 pesos yon. Yung kalamansi, 50 pesos. Ang sibuyas na pula, 120 pa rin. Tapos meron silang sibuyas na puti, ano pa siya, imported, 80. May bawang, 140, imported din yung bawang doon. Tapos yung luya nila, 140, tapos may 180. Yung pechay na native, yung kilo is 50 hanggang 60. Tapos makakabili ka 10 at saka 15 pesos yung maliit lang. Tapos pagdating po sa gulay Baguio, ang patatas nila nasa 100. Carrots is 100 din. Yung beans po nila 80 pesos. Yung sayote 45, pechay Baguio nila 50, tapos yung repolyo po nila 70, cauliflower 80 pesos, tapos may 100 din, tapos broccoli nakatrim, 120 po yung nakatrim na broccoli. Ang celery po nila is 100, ang bell pepper 250. Ang lettuce nila lahat ng klase, green ice, romaine, iceberg, may 80 tas may 120 per kilo. Yung chicken, 220 na po ngayon ang chicken natin. Tumaas. Yung pork pa natin, yung laman nasa 360, ang pata 330, spare ribs nila 350, pork chop 350, tas dempo nila 420 ang kilo. Sa baka laman 450, tapos yung buto-buto niya is 380 ang kilo. Meron din silang sugar, yung refined sugar 78, yung wash nila 72, yung brown sugar nila 68. Yung palm oil 1 liter is 88 pesos. Yung coco oil 115. Tapos pagdating po doon sa itlog nila, yung small nila 200, ang tray 30 pieces yun. Yung medium 220, yung large nila 230, tapos yung XL 250 ang kilo. Ito po yung update sa presyohan sa San Fernando Public Market po. Bagong palengke. Alright, thank you so much po sa update. Ma'am, ngayon naman gusto namin malaman kamusta po ang kung meron tayong update sa Kadiwa. Sa Kadiwa natin, may mga request na po tayo baka this February dahil medyo inaayos pa yung ating budget. Ngayong February meron tayo sa city, yung anniversary daw ng cityhood ng San Fernando. Meron po sila request doon, parang Kadiwa ng Pangulo, kasama po natin doon ng DTI sa February 4, 5, and 6. Tapos yung iba po nasa ibang lugar, sa Aurora, ganun. Yung mga retail store natin, Kadiwa Store na tinatawag, tuloy-tuloy lang po ang operasyon noon. Daily po yon. Yung Kadiwa Center natin sa San Jose del Monte, Bulacan, tuwing Huwebes, Biyernes, Sabado, yun po yung may P29 na bigas para sa vulnerable sector, at meron din po siyang rice for all na 38 pesos per kilo. Yung iba po sa Zambales, yun, tuloy-tuloy din po yun. Okay. Alright, thank you so much. Mamaya na natin pabatiin si Ma'am Menchi at sabay-sabay na tayo sa pagbati later. Ito muna po. Radio Agrisaka Price Watch. Dagdag kaalaman sa kabukiran. Alright po, napag-discuss po natin kanina ang iba't ibang programa at proyekto ng Department of Agriculture, at doon po natin na-realize ng kahalagahan po ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o magparehistro po tayo. Mag-enroll na sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito po ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan po ng pagkakakilanlan ng mga lehitimong magsasaka at mangingisdang Pilipino. Pwede pong magparehistro ang magsasaka at mangingisdang may edad 18 pataas, o pwede rin pong i-enroll ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito po ang kanilang pangunahing kabuhayan. Sa pagpaparehistro po ay kailangang magpunta sa munisipyong sakop ng inyong sakahan at dalhin ang mga sumusunod: isang 2x2 ID picture, isang orihinal na kopya ng titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa, o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ang lupa. At last but not the least po, ang isang original na government-issued ID. Matapos po nito ay kwalipikado ka ng makatanggap sa anumang programa o ayudang ipinamimigay ng kagawaran ng pagsasaka. Dagdag kaalaman sa kabukiran. Maraming salamat sa iyong pabaon, Rica. Ito na, bati time na tayo. Umpisahan muna natin sa nag-iisang fashionistang prinsesa ng palengke, Ma'am Menchi Nogoy. Kunti lang yung sa akin. Siyempre, lahat ng mga mga farmers natin dyan na nakikinig ngayon, hello po sa inyo lahat. At saka yung mga nasa palengke po ngayon, medyo mainit na. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, ang aking pilot, si Chow Edley Garciliano. Tsaka ang
gusto ko rin batiin pala si Source Nepo na ingat lagi at maraming salamat. Tapos yung aking mga apo, si Kyrie Ganya at si Carlin Cassidy Nogoy. Hello sa inyong lahat. Alright, thank you so much ma'am sa effort talaga na pagpasyal dito sa ating studio. At eto na ang Information Officer to Regional Agriculture and Fisheries Information Section DARFO 3, si Rica Salas Velasquez. Sige po, babatiin ko lamang po yung mga hindi po nakasali sa listahan ni Sir Dexter maya-maya. Ang Cashier family po natin headed by Tita Ginny. Hello po kay Tita Myra or Attorney Lilet Matcha sa tawag po namin sa kanya dahil cute din po yung size niya. Kay Miss Joy, Tita Grace, kay Kuya James and other staff po sa Cashier family. Hello po sa inyo. And of course, binabati ko rin po si Ate Geneva ng Budget family, si Nanay Betcha sa Research Division po kay Sir Arvin Gintu, kay Sir Abring ng Planning, Monitoring and Evaluation Division, sa ating mga pilots po dyan na sinisiguradong mga safe ang ating mga boss sa Department of Agriculture, maging ang mga personnel po ng Department of Agriculture, kay Kuya Tito Bonnie ng Rice Program, Sir Mike, Agribusiness and Marketing Assistance Division, kay Sir Jesus Pelayo, pilot po from Field Operations Division. Sila po kasi yung mga nag-drive po sa amin para makapag-conduct po ng documentation sa ating Gawad Saka. Ayan, maraming salamat po sa ating mga pilot. Idol, dahil safe po kami na ngayon, nandito pa rin po kami sa radio program. And babatiin ko lamang din po ang aking pamilya. Again po, happy anniversary sa aking asawa. Wedding anniversary po namin kahapon. Happy anniversary. Nawa ay tumagal pa po kami. And binabati ko rin po ang aking nanay, Nanay Emilia Salas, kay Papa Ray Milando de Macali Salas, sa aking mga kapatid, kay Ate Rian, kay Ate Apple, kay Kuya Jun, kay Kuya Jeff, kay Hendrix, kay Ethan, and sa lahat po ng aming mga kamag-anak, sa aming mga kapitbahay dyan, sa Barangay Parian, Mexico, Pampanga, sa aking kaklase po, sa DABSU, Don Honorio de Ventura State University. Hello po sa aking mga masteral, mga classmates, professors po namin dyan. At maraming salamat po sa mga magsasaka na nakikinig po palagi sa amin tuwing Lunes at natutuwa po kami nawa ay makatulong kami sa inyong pagsasaka. Okay, thank you so much, Ms. Rica. At ito naman, pabatiin natin ang technical staff ng RAFIS DARFO 3, Dexter Dries and Dumol. Binabati ko nga pala ang mga tagapakinig na sa Department of Agriculture at sa Rapis family, si Kuya Dale, si JR, si Kuya Jepoy, happy birthday, at si Kuya Wapo, happy birthday din po, si Sir Ernest at si Sir Je. Hello po sa inyo. At binabati ko rin po ang aking pamilya, ang aking nanay si Juvie Dumol at ang aking kapatid na si Daphne Dumol. At binabati ko rin po ang aking mga kaibigan na nanood kanina, si Fiona Santos, Rezel Delaria, George Daniel Fraga, Mark Joseph Pacleb, Tyron Casco, Adrian Esteban, Rian Nancheta at Angelica Paraiso. Hello po sa inyo. Sige po, mukhang hindi po yata nabati ang ating mga officials. Batiin ko na lamang din po. Pinabati po natin, of course, ang aming po Regional Executive Director, Doc Eduardo L. Lapus Jr., ang ating mga RTDs. Hindi lamang po dalawa, bagkus ay tatlo sila. Regional Technical Director Doc Arthur D. Reed, OIC Regional Technical Director Doc Irene Adjon, and of course, ang bagong-bago po naming Regional Technical Director for Special Concerns, Engineer Juanito de la Cruz. Binabati din po namin ang mga iba't ibang mga Division Chief, Doc Sandre Bacay, Ma'am Norina David, Doc Emily Soriano, Doc Milagros Mananggit, Supervising Administrative Officer po natin, Miss Milagros Singian, kay Ma'am Elma Mananes, Engineer Elmer Tubig, Supervising din po si Doc Lowell Rebeliaco, Engineer ABP David, and binabati ko din po ang GSS family, Sir Nolly, Ma'am Susan, Sir Edu, Ma'am Jules, at Ma'am Luz. Sa aming Regulatory Division, Sir Roel, Sir Christian, Sir Loie, Tita Marilyn, Tita Menchi, and Tita Bizon. And babatiin ko rin po kahit kaharap ko siya, Division Chief po siya Ma'am Menchi Nogoy. Thank you. Okay. At syempre pabatiin ko rin ang aking partner na si Gio. Buti na lang hindi ko susundan yung pag-rap ngayon ni Sir Ernest. Sir Ernest, shoutout sa'yo. Na-miss ko yung pag-rap. Yeah, nakatune siya kanina via Facebook Ingat po Live. sa field. Ingat, sir. Babatiin ko lang sina Amiel, Jacob, LMA,
Emercal, Melody Alexander Dion, yung pamangkin ko si Kristen Leander, kanina nakatutok sila. At sa mga nakikinig right now, tumutok po kayo muli sa susunod na Lunes dito sa Radyo Agri Saka. Yeah, shoutout tayo sa mga nakatune in via Facebook Live. Lordy Ocampo, Liner Con, Jeremy Gamboa Gyao, kay Engineer Aldrian Pamintuan. Ayan, thank you. At hello kay Eduardo Garciliano. Hanggang nais kong makita kung paano sumayaw si Engineer Aldrian Pamintuan. Kasi ang engineer namin dito, si Engineer JC Regala, isa yun sa mga nakita po ninyo doon sa video ng Menchie, di ba? Kasi hinahanap po niya si si Daniel Nicholas, the dancer is louder. Kasama po niya doon sa video. Kaya walang sinabi si Daniel sa sayaw po ni Engineer JC. Kailangan may sample. Sa susunod na okasyon asahan po natin ng mas kagilagilalas. That's mo si JC. At shoutout din kay Miss Tate Yongko ng HRMD. Thank you so much for tuning in. Angelica Flores, Ma'am Juliet Aquino, Lorena Estefani Baldonasa, kay Myrion Maniago, Cesar Ignacio, Conrado Dantes, Erwin Zapanta, Sarah Claire, Kamasis Corpus, Jejomar, Jopay Lakindanong, at sa lahat pa po ng mga nakatunin, maraming salamat. At thank you sa ating mga broadcast technicians na nag-assist sa atin, si Engineer JC Regala, Engineer Aldrian Pamintuan, at sa inyo pong lahat na panatili po ang pagsubaybay sa ating palatuntunan. Maraming salamat. Sana'y tuloy-tuloy ang inyong pong pagsuporta dito sa ating palatuntunang Radyo Agri Saka. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang Radyo Agri Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to.